Hello mga busing, mga madam, it's me again, ang inyong driver na sweet lover. Good day sa buong mundo at magandang gabi dyan sa inyo sa Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines. Okay, bago po ang lahat, please dalawin nyo ang aking YouTube channel kung ano po ang nakalagay sa aking FB, sa Facebook page ko. Yun po ang aking YouTube channel. Maraming salamat po maraming salamat po. Please dalawin niyo ang aking YouTube channel. Pag nakita niyo yung notification, pag nakita niyo yung all, tuldukan niyo lang yan po mga busing, mga madam. Sa aking FB, maraming salamat po mga busing, mga madam. Sa mga pinalangga kong mga follower, walang sawang nagpapalo sa akin. Maraming salamat po sa inyo mga busing, mga madam. Sa mga hindi pa po nagpalo sa aking FB, please like and share and follow po mga busing, mga madam. At mag-comment din po kayo mga busing, mga madam, kasi babasahin ko at magbibigay po naman ako, magre-reply po ako mga busing, mga madam. Daghang kayong salamat sa akong mga pinalangga, sa mga followers na akong mga Bisaya, Luzon, Visayas, Mindanao. Daghang kayong salamat sa inyo sa akong mga followers. Sa wala pa nag-follow sa akong FB, please follow, like and share at mag-comment sa sub mo para basahin ako niya. Okay mga busing, mga madam, nasa Pudri. Nandito na naman po ako na magbibigay saya sa mga kapwa ko loyalist, kapwa ko solid PBB at nagmamahal sa ating mahal na Pangulo, at sa mga kapwa ko Pilipino at sa kapwa ko mga vlogger, sa inyong lahat. Okay, at nandito po ako na naman na nagbibigay sakit ng ulo, sama ng loob sa mga didilis, mga busing, mga banam. Okay, pag-usapan natin po ang topic natin ng ating kapwa vlogger na si administration na si Mima Alicia. Siguro hindi naman lingid sa inyong kalaman, pumano na po siya dahil sa binaril siya sa Caloocan, sa malapit po sa kanilang tahanan. So hindi pa po alam kung anong finding ng kaso ang pamamaril sa kanya, at condolence po sa pamilya ni Mima Alicia. Sana po makamit niya ang ustisya, dahil alam na naman natin si Mima Alicia isa siyang pro-administration, maka Marcos na loyalist talaga, nakatulad kong kapwa loyalist. Pagka may nakita siyang mali sa ginagawa nila kay PBBM, sa ating mahal na Pangulo, talagang pinagpatanggol talaga niya, ipinagtanggol talaga niya. Pagka may mali siyang nakitang ginagawa nila sa mahal natin Pangulo, talagang binabanatan niya. So ganun po ka diehard, ka loyalist ang ating kapwa vlogger na si Mima Alicia po. So condolence po kay Mima, at sana po makamit niya ang justice for Mima Alicia. Sana po makita ito ng ating mahal na Pangulo, at utusan niya dahil mayroon po siyang super power, dahil isa siyang ama ng Pilipinas, ang ating mahal na Pangulo. Tignan niya yung kaso, kung ano talaga ang dahilan bakit pinatay si Mima Alicia. Ganun lang po kasimple. Pero alam ko po ang ating mahal na Pangulo, hindi niya po pababayaan ang ganyan nangyari kay Mima Alicia, mga busing, mga madam. Diba? So once again, justice for Mima Alicia. At hindi mo na akong magkukumen kung ano ang dahilan na bakit binaril si Mima Alicia. Hindi na ako alam kung ano ang dahilan. Okay? Kung marami nagsasabi na sa political issue, so hindi natin alam. So malalaman natin, lalabas din ang katotohanan kung bakit pinatay si Mima Alicia. Okay mga busing, mga madam, ang masasabi ko na lang po, justice for Mima Alicia, at condolence po sa pamilya ni Mima Alicia. Okay mga busing, mga madam, masama talaga ang loob ko dahil sa nangyari kay Mima Alicia, na kapwa ko vlogger na kaloyalis, diehard PBBM, okay, pro Marcos,
Alam niyo naman simula nung pagkabata ko pa talagang nadatnan ko na yung Marcos administration. Okay, simula sa tatay niya hanggang sa nagiging Pangulo ng ating mahal na Pangulo. Talaga pong Marcos po talaga ako, loyalist Marcos po talaga ako. Pinaglalaban ko na yan. Doon pa yung tatay niya dati na si Ferdinand Marcos Sr. Nung nandun pa ako sa Mindanao, naalala ko nung nandun pa ako sa Mindanao kasi galing po ako sa nung that time na nag-People's Powers. Nung nag-People's Powers ang EDSA, kung po ako noon graduating po kami ng high school noon. High school po 1985. 85 kasi yun 84, 85 kung hindi ako nagkamali, o 84, 85, yeah, something like that. 84, 85 or 86. Graduating po ako ng high school noon. Nag-graduate kami ng high school that time, People's Power na February yun So March ang graduating. So yung People's Powers na yun po nandun po yung People's Powers na yun po nandun lang po ako sa Maynila kasi nga doon ako nag-graduate sa Maynila ng high school. Talagang naalala ko na yung People's Powers mga kapitbahay ko nagsipunta doon sa EDSA. So pero ako talaga so doon na ako sa bahay namin nagmamasid sa People's Powers. So talagang makamarkos ako. Makamarkos talaga ako. So nung umuwi ako sa Mindanao nung pagkatapos ng graduation ng high school ko, umuwi ako sa Mindanao, nagbakasyon muna ako doon. Nagbakasyon ako doon. Grabing issue, People's Power. So nakikipag-away talaga ako sa mga pinsan ko. High school pa ako noon mga pinsan ko, mga kapitbahay ko, wala na si Marcos, tinanggal na. Sabi ko, tinanggal siya. Nakikipagtalo talaga ako, hindi na natin lagyan ng issue. Nakikipagtalo lang talaga. Grabe. Nakikipagtalo talaga ako nung time na yun sa People's Powers nung tinanggal ang ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. So hanggang ngayon, so talagang loyalist po ako. Ang aking pamilya, isa lang palang hindi makamarcos yung kapatid ko na pumanaw na rin. So talagang din yun makaakino rin yung kapatid ko, pero nagkakasundo kami kahit pa paano. So ngayon siya puro Marcos na siya nung talagang makamarcos na siya. So ganoon lang po. Sana po once again po bigyan natin ng kunting dasal ang ating kapwa vlogger na si Mima Alicia. Sana makamit niya ang justice. Justice para kay Mima Alicia, mga busing mga madam. Okay? Hanggang dito na lang po mga busing mga madam. Maraming salamat po sa inyo. Sinare ko lang po ang nangyari kay Mima Alicia. Alam ko naman na hindi na lingid sa kaalaman nyo balitang-balita na po ang nangyari kay Mima Alicia. Kaya lang nagbigay lang po ako ng komento at nakikiramay kay Mima Alicia sa buong pamilya niya. Okay mga busing mga madam, hanggang dito na lang po. Sana po makamit ni Mima Alicia ang justice para sa kanya. Okay? Sana hindi ganoon. Mayroon na sana hindi na sana pinatay si Mima kasi buhay yan. Mayroon naman po tayong justice. Kung mayroon man siyang nagawang kasalanan, di kasuhan. You have to file the case. Okay? That's the way. Ganun lang po kasimple. Kasuhan siya kung ano man yung nangyari. Mayroon siyang nilabag sa batas, kung ano man yan, etc. Kasuhan siya. Yan ang way. Yan ang tamang paraan na para kaya nga may justice tayo Di ba mga busing mga. Okay, hanggang dito na lang po mga busing mga madam. Once again, condolence sa pamilya ni Mima Alicia at justice for Mima mga busing mga madam. Okay, bye-bye. Peace.